simplify po ano po ang ibig sabihin para mas maintindihan ng aming nanonood at nakikinig itong LUC at SUC. Salamat. For public schools, klaro naman po siguro sa nagtanong sila tayo. LUC. LUC at saka SUC. Ano ibig sabihin? LUC stands for Local Universities and Colleges. Actually, may nakito sa Las Navas. Ang Colegio de Las Navas. Local universities siya, in the sense na nag-o-offer liwat siya mga courses sa college. SUCs man, mga state universities ito. Yes, sir. Para lang malinaw lang sa ating mga nakikinig. At tanong ko naman po, kasi parang nami-miss ko yung isang katanungan dapat na itatanong ko sa DPWH. Bakit hindi po natin na-invita? Doon po pinagtataka namin. Invited naman po sila. Siyempre, we are looking actually for the presence of our DPWH. We have invited them, unfortunately, we don't have the reasons why they were not able to come. Okay, thank you po. Siguro mamaya pa yung bagong tatanungan kay Ma'am P.I. Imon. Good afternoon po sir. Knowing na nagawa na tayo ng Brigada Square na doon sa Victoria. Yes. Ang tanong ko po, how ready is our school for the opening of classes on June 16? Thank you. Hello. Damuha salamat sa pakialam ni Ma'am Tita, our friend from the Philippine Information Agency. Masasabi natin that up to this time, nasa 95 to 99% prepared na ang ating DepEd because this is the last day of our preparations. Nalilipay po kami sa namang paglilibuton, no? Lahat kami ng mga top management, our education program supervisors, our district heads are actually on their toes towards the coming up of a sound preparation of our schools. The other week, even if it's not at Brigada School now, we went to Victoria, nag-launch po kami, nalilipay kami, ipasamo ka iyo nga preparado na ikaton mga eskwelahan. May mga nanganang schools na kunting kibot pa, ready na po sa ating pagbubukas sa klase. How about sir sa concern? Kasi kanina it was presented na we lack school chairs. So, paano yun? Kasi mag-opening of classes na. So, naayos na ba lahat? Thank you. Alright. Admittedly po, no, we cannot address immediately lahat ng 100% compliance. Pero ito po ang maganda sa DepEd. Once we knew, coming from the reports of our schools with issues on distribution of chairs, it mo pa hinidinihi, kahit bayanihan, diri nawawarang order sa amat. Mayon nga ni eskwelahan, let's say, barangay A, kulanghin 20 nga chairs, ang barangay B nga may sobra nga chairs, ipapahuram didi sa barangay A. That is what we are doing. And that is a very effective way of addressing the issues. Kung di man kita kagyat, mapapakuhay mga bangwalikuran, yan ang ginagawa natin. And our barangay officials are highly responsive po. Bago mag-abri ang atong brigada, we went to Bugpo, and may nasunugan nila school. Ang mga barangay officials, asikaso lahat ang mga nawara ng mga lingkuran, in-address agad yung issue. So that is how we are grateful now to our local government units. Highly supportive po sila. Opo. Okay na ako, training namin ng pagkaya, wise election management. Ikalaro ko lang, sir, okay, meron kami na napabilis na. Gusto ko problema. Ang Northern Samar, nakapis siya sa tinatawag na functionally illiterate. Kung hirap siya nagsasala,
nakakapasa pero din nakasabot. So, ano ang naging rason na nahiyapian, probinsya sa Northern Samar, sa kanya natawag na auctionary leader, Tennessee. Ayan, no? So naman, hindi mo yan ako pamangis at pamanuan sa bukit. Rason pa ito, nakagano nga din target na Sekretary ng Gara ang probinsya, ang mga kanya bisitahan. Gano'n ang naging mensahe ng Sekretary ng Gara sa kanyang pagbisita at sa ato sa Northern Samar. Mabait naman galit na pangutana, pero we would like to clarify all these things, no? Para klarado on media, on radio, nga ma-explainan aton mga komunidad na Northern Samar. Ganito po yung nangyari. Ini nga FLEMS, Functional Literacy and Education, Mass Media Survey result. Ginawas ini na kundi ang Northern Samar Division na identify kung sayo sa top 10, top bottom 10 pagdating sa functional illiteracy performance sa aton mga katauhan. Dili ko may tuturing na kanang ditidla ko ini. No? This is a continuum of an assessment coming from the Philippine Statistics Authority nga diin ang ira din assess ng mga tao na kiida din 10 anyos na sa 64. So, ibig sabihin po, ay di man kami maara ng ira statistika kung puros na ini ka ng ditid concern kay kadamanan sa 64 anyos ang examine sini. Kaya nagresulta inihin wide confusion no, sa field. Kay ang Northern Samar, mga nagtira. But we admit na we are there. Wala yung problema ito. Pero hatitid po, kasi pag tinawag natin ang functional illiteracy, kasi na ito na panituanhan, edad na 10 anyos na dahil sa 64. Ang indicator po sa between is until what age? From 5 to 18 years old. 5 to 18 years old kita. Iti-examine, di kami maaram kung tirahin ang 5 to 18 years old na iti-examine, ay waray man ito na amon coordination sa Department of Education. And I think that is done purely random from the Philippine Statistics Authority. That is one of our, I cannot say defense, no? Kay unfoundational learning, di good man ang Department of Education together with the learning at the very home of our children, no? So yun, yung una namin ano dyan. Tapos, syempre, we are addressing this issue now. In fact, matibay itamang paninindigan through our curriculum and implementation division na i-address ito na issue. That's why yun na, sige na itatong training, itatong mga teachers. Ita-challenge natin ang teacher to challenge this status quo to establish breakthrough na magkamayada sa resolba ini nga poor performance sa ato mga learners in Northern Samar. Kaya di naman natin ini pwede subjectively nga bukos na Northern Samar. No? Selected man lang ito nila. In fact, di kami nga nimarang kumpiraan na test nila ito kataong ng mga bata. Kaya, hindi sa kuhan, sa feed na stereotype na bukos na Northern Samar Division. Well, in fact, damo man itong tingali na test itanghan 19 anyos na dahang ka sa 64. Kay functional literacy man po ito. Magkaiba po yan, kamay na kita sinusugad nga basic literacy. Ang test is from grade, our kindergarten up to grade 3. Ano? Up to grade 12, I mean, sa basic literacy. Admittedly, ang aton Northern Samar, nag-test liwat, no? Ang aton kalugaringon, din ang aton dakit, entire region, may nakita kasi mga measures na specific parent learning appreciation ng mga bata. May nakita sinusugad nga CRLE, Comprehensive Rapid Literacy Assessment. Ang gintitest po ito na gini-examine grades 1 up to 3. Ang ato naman iba, ang sinusugad nga PhilErie, ang gintitest natin ito na nato mga grade 4 hanggang grade 12. Nakit-an dito nga Northern Samar Division, do medyo maupay ang aton sa elementarya, sa sekundarya, medyo mahina tayo.
Okay? So, pero, nakakapasarman, ang ato nakakasakay man kita. Yung nga lang, siyempre, di sa ato paniguro, no? Aadigihan po kita haboton ang Northern Samar. But, we are not worrying about this because we are doing something. Nagtitigang ito po yung aton implementation sa aton mga reforma sa edukasyon dito sa Northern Samar. Una po dyan, ang capacity building, no? Sa aton mga teachers. Yan na, may nakita pipira ng mga clusters in aton training. In fact, yesterday, ang buko sa Katarman nalibot po naman ito. Kaya nagtitraining naman kita to address these gaps now. Tapos, ang buko sa probinsya, mga cluster po yun, mga districts. Kaya tanan niya mga munisipyo ganyan sa province of Northern Samar. That's why, last 2 days ago, nakatukod ko yung director, ginlimot naman ang San Vicente Duwat ng San Kapon. Kaya open training ang package ang training sa lahat ng mga maisus-maestras. Throughout the region, may dapo programa na tinatawag na Project Stars, no? Para pagbaton sini nga mga kahinaan sa atong kabataan with our teachers involved na kung saan ikareksib yun ang Project Stars, strategic, specialized techniques in advancing reading skills ng atong mga learners. Natanan po ini, diri lang ginagman, kundi through research sa atong regional office, gina-address po niya na naglilibot po to assess the reading and numeracy capacity ng ating mga learners. Nakita dito na may nakita mga concern sa Northern Samar, pero ay kita nga baraka, kay ubos na Region 8, so ganit atong concern nga sa bukos ng Pilipinas pagdating sa functional literacy, habubuk na o kay kita. Pero, subat pa man, we are addressing already the concern. Di man po itong overnight ang iyang resulta, lalo na sa foundational learning. Ikang mismo yung kindergarten, na grade 3, tapos 4 up to grade 12. So, sir, mayroon ba, kasi na-mention ko kanina sa may monitoring mga nalilibig ka, pagkasalibad ng mga lumpo. Mayroon ba record ang tibig kung anong kahit taas ang mga kabataan na nalilispila? Yan na, may nakita, pagmankom namon mismo Victoria, we have learned from the report of the SWD. This SWD niya nga report na reaching almost 7,000 children. And aton mga 40s nga dili na tanan ni school nagpapaka-eskwela kasama na ang mga 40s nga dili nakakabalik kagya sa eskwela because yung poverty nga na nararanasan. May nakita si Ton. But along with our records here, database sa DepEd, Ma'am Sylvia, Ma'am Sanuel, no? May nakakita record yan na available, ilan po yung mga kabataan. Alright, can we sa planning para alamin atong publiko kung may nakita record yan na ipira ang mga bata na dili good na nakasunod sa school. Sir, Out of school. 7,000 sa Northern Samar University. Yes, and what we have learned there, no, from Ilarot Discura and these other kasama, no, na itong mga bata na ito ay talagang based on their mga survey din nila na hindi nakakapasok. So parang nagawasya ka lang na sige, yan o sa pagkawin pamilya. Mayaon, mga member ng Pangkawin Pamilyang Pilipino, may daaw o gandiri member ng Pangkawin Pamilyang Pilipino. So nga, ang ira survey, encourage kami to reach out also to our families in the communities para sila mapagansing technical assistance. Sige, niyan po, makikita natin kung may nasa available na record dito as of now sa planning officer natin. Thank you, sir. Ang pangutana pa po ng pagbisita ni Secretary, waray po ato kadayon na pagbisita ni Secretary sa Northern Samar kasi nga nagkaroon ng NTFL Management Conference not in Northern Samar, instead he opted to have it done in Calbayog City. Kaya wala po ato kadayon, part lahat ng plano na magbisita siya. Thank you, sir. Good afternoon. May pakianan kay Sir Noe. Ano po,
Kasi ang bago man ni nato nga for the safety sa aton mga estudyante, sa aton mga learners, number one sa ako na obserbahan, naglilibuton up, nag-field report up, aton mga may mga barricade sa eskwelahan. May concern lang si doon kung nano nga permanente ada in the whole day kapag may klase. Ang number one ko nga concern doon, halimbawa may emergency, may ambulance nga maagi, papaano po ito nihimuon? Concern po ito sa eskwelahan ng sa DPWH po. Sana po ma-aksyonan ito. Kasi pero di ko po itong susugat sa radyo, sa ako komentaryo. Nga aada itong doon di rin natatagan sin kung ano. Panahon nga, ay kada po kung mapakiana at itong mga pedestrian po. Medyo kung makikuha na lamang po kita, although dito sa iyo, sa DP, pero concern din po sa ato na makipukaw po din po sa kanraser, kaya iba nga mga pedestrian po, di na natatanawan nga pili na, pari-parihong sa di na pedestrian. Anyways, na ano po, Sinema Sir. Thank you so much. Thank you so much for raising that concern. Actually, ang pagbutang sa mga barricade, doon dapit sa may gate sa eskwelahan, may siya time. Sa aga, pagkasulod sa kabataan, then pagkabuwa sa adaw, then katima sa pagsulod sa adaw, pagkulog, then tatanggalan siya, then pagkabuwa naman sa kulog. So dapat, pagkabuwa sa kulog, tatanggalan na talaga siya kay basic clear ang kaniya kalsada. I just don't know because we informed and we kept reminding our school heads na sugat siya dapat actually may advisory siya. Kay advisory siya nga mo inila ang mga time, dili ko may hatag ang eksakto nga time kung ano basta sa aga pagkasulod, sa adaw pagkabuwa, ang pagkasulod sa kulog, din pagkagawas sa kulog, ada ito ng barricade. Pero kung walay na kabataan, dapat tanggal na ang barricade to give way sa nato mga nangangagi ng mga vehicles, base diri magkayod sa aksidente. So we'll check on that, sir. Thank you so much na nakita mo ito, pero i-check namin ito niya particularly before sa opening of classes. Siguro through our group chat, i-mobilize sa nato mga district heads na i-monitor ang mga eskwelahan kung nasunod pa talaga sila sa among ginmando, sa among ginpalusad na advisory. And I think there's a need for us, sir, to remind once again our school heads ang paggamit sila ng mga barikada. Doon naman sa pedestrian lane, kitaon liwat na mo kay I think this is one of the concerns na dapat igduok sa nato mga eskwelahan sa DPWH. Particularly kung ang ato pedestrian lane, ang mga kadistriga medyo para na, faded na. Kaya dapat talaga i-repaint siya kasi permanente visible siya sa mga maagi. So same concern, dapat ito ikukuha niya na sa district supervisors. Kasi ma-monitor sila. Kung di rin kami magpakano sa mga kasi kadaramo kayo sa mga eskwelahan, di ba? Pero at least, sa namo giagian, ako naagi man from here, to Pambuhan, nag-uuli-uli ang adlaw. So makikita ko yun. So far, sa namo giinagian, wala pa man gud pakapansin sin wala na gud nakikita na pedestrian lane. Pero siguro niyan, or buwas, sa pagkaniko, ikitaon ko ito. And we will be also once again, isusunod ako sa mga district heads na i-monitor yung mga sugat sila. Thank you so much, sir. Ngayon si Sayo pa ang akwat sa barricade niya, medyo harani ka ora-ora sa kada sayo. So, kung pwede ito po, aksidente din po yan. Sige po, sir. Check po na. Oo. So, damo nga sa lang. Umod kay ako natatanawan. Susugan kita sa radio, actually. Ano, ikada ko po mapapatanan kay Sir Ribato. Inigaano po ka handaan aton mga kapulisan pag-abutin ako sa aton pag-start sa June 16 yan ang alunos po, Sir. Ang ano po kahanda, pag-assist sa aton mga estudyante ng sa aton mga kag-anak
ngansi sa ating mga teachers na sa ating mga kapulisan sa Good afternoon, everyone. Actually, we have already heard the plan of plan at eskwela. It's provide the operational guidelines. Lahat ng police station may mandate na kami na strengthen the anti-criminality campaign and then police visibility. Then, every station may designate na rin ang maglagay ng funds every school to ensure the safety of the teacher and the children and the parents. So, yun ang preparation namin ngayon for this coming Monday. And then for the traffic, may nakaroon na kami din detail. Kasi alam naman yung security namin ngayon, kailangan yung police nasa labas. Yung nasa opisina lang ngayon is mga office personnel. Then this coming Monday, lahat ng PNP is visible in the field. So, yun kahanda ang PNP ngayon natin sa mga police sa office. Congratulations. Ganito, may pakianas, sir, kumusta na po natin mga learning competency sa ating eskwelahan? Kasi, tungod sa itong result na nakibahuan natin kang sa PSA na may na 48% na functional literacy. Oo, 100% ang yung sa akin. Okay. Sige. Nung Silvia, may kasi Eustoriano sa mga sa atong division or maybe some of us. Kaya hindi kaya po nito naging kausa tungod kay ang bata na dili pa na makabangsa sa ay papasara na ito kay pwede man sa grade 2. Pag abot sa grade 2, dili kaliwat ngayon nakakapasa abot sa grade 3, grade 4, grade 5. Hasta nga problema na pag abot sa grade 6. So siguro mabalik kita sa ating mga basic kay siguro para sa ato simple ko lang na pag-intindi ito na problema maybe sa ito kay sulat pa sa research sa aming radio program na ang literate means can read, can write, and can understand, can comprehend. Siguro ang comprehension duladaan kami nga parte ito naman. Thank you. Thank you, mga tita. In terms of readiness of our schools in curriculum implementation, our SDS mentioned about the new program of the regional office, which is Project Stars. Matungkol sa kanya, nang-abot sa liburan. Project Stars is specialized techniques and advancing readiness skills side by side with our reading program in all this summer, which is Sana All. Because all this are geared toward addressing our programs in terms of literacy, especially literacy and numeracy. Now for Project Stars, we started last school year with the conduct of the assessment, so that we would know where we are in terms of literacy and numeracy. And from there, we can address the issue with the interventions that we will be implementing in the division known as Samar, together with other divisions in the entire region. So based on the result of Project Stars, we noted that for example, Sam mentioned about the CRLA, we have a total of grades 1 to 3 learners for Northern Samar, total of 85,739 learners tested. 85,739 tested for the comprehensive rapid literacy assessment. And out of this 85,739, there are 10,297 low emergent, which is equivalent to frustration readers, low emergent, and 5,680 high emergent. Ini nga low emergent and high emergent, point natin ditututukan ng mga learners. And that is why, also in field area, grades 4 to 6, we also
recorded a total of 1,808 non-readers and 26,301 frustration readers. So with this data, using the result of the project STARS, the reading and mentoring conducted last school year, end of school year, the central office conducted the summer programs. Summer programs, this is to address the issues on learners with reading difficulty and those that are not proficient in mathematics. So our reading program, we have the summer academic reading program, we have the literacy remediation program, and we have the regional remediation program. These are the three programs that are implemented in the Division Northern Samar this summer. The recipients of these three programs are those learners under low and high emergent readers, those that are non-readers, those that are in the frustration readers. So, before the start of the school year, with the 4 weeks summer programs, we hope that those learners who are not yet grade ready, who are not yet ready to transition to the next stage, with the 3 reading programs that we implemented during the summer, we hope that we were able to improve the reading skills of our learners from frustration, hopefully, to instructional and independent readers. Aside from these 3 programs, academic programs during the summer, this school year, we will now be implementing Republic Act 1/2028, which is the ARAL program. ARAL program is the continuation of the Learning Recovery Program of the Department of Education. ARAL is Academic Recovery and Accessible Learning Program. Who are the beneficiaries of the ARAL program? This is intended for grades 1 to 10, for learners who dropped school, who stopped schooling, and returned, mga returnees this school year, and those learners who are in the low emergent, high emergent, frustration, non-readers, and developing readers, mga siya natin beneficiaries na sa ARAL program. For this school year, we will be implementing ARAL reading for those encountering difficulty in reading and ARAL math for this school year. Next school year, ARAL science. But for this school year, ARAL reading and ARAL math. So, ito yung kabataan natin naman, non-readers, diya sa ating base sa result, sa CRLA, EGRA, and PhilERA, ang ating EGRA is for kindergarten, early grades reading assessment. So, yun nga kabataan na nakuha natin nila ang result, ang ating pasiya sa frustration or non-readers, maaari siya i-enroll natin sa ARAL program. So, an ARAL program is 1 hour for ARAL reading, another 1 hour for ARAL math. And this is now included in this school year sa aton class program. So, aside sa aton nga na mga learning areas, magdadagdag kids in 2 hours a day because this is 5 days, 5 days intervention sa aton reading and math. So, 1 hour for ARAL reading and 1 hour for ARAL mathematics. Who will teach? Kung diretso ko na kay ikama ko naman, not our regular teachers, but the DepEd will be deploying para-teachers or tutors. They will be receiving monetary remuneration, and their experiences as ARAL tutors can be used when they apply in DepEd for a teaching position. So, magiging while we are transitioning, hindi pa maki sa transitory period of the full implementation of the ARAL program, ARAL reading and ARAL math, meantime, wala pa kita mga para-teachers may deploy sa field sa other schools para matuto sila kabataan, ma-address nila ang problema sa literacy and numeracy. Ang mga teachers na will continue after class hours, sa matanan na 6 hours mandatory actual teaching learning, may sila lang ihapon mga reading remediation and math remediation. So, matin nila ang atong mga measures, and we continue with our SANA or readers with the deployment of the
LSAs sa ating mga schools to help our teachers no, address these literacy and numeracy problems. Additional gamit yung critical na ito naman, Madam mention about from grade 1 to grade nga, yung teacher ipapasa na to grade 2, grade 3. May adapt mga deepening of understanding of the problem na conduct and central region, pati kami din yung history of isa. Kusa, dami na factors, ano sa mga tayo na hiligan. Kusa na bidan, alam sa natin. May kamaturan na ito, kahit nano kayo nakabot high school, grade 11 at that, nakakabasa pero wala comprehension na bihapon. Kaya ito na isusugan mo na napasabasa system. But on the other hand, may mga technicalities nila dito. Something to do with our existing grading system under Deputy Order number 8, series of 2015. Na masyado kasi, nadibisan pa na ito in the long run sa yung ngayon siya na nakakatugaw pa si Ton na pag pinasa, bisan diri na ngayong bata. Kaya masyado siya friendly sa kabataan. You could just imagine, bisan bagsak siya sa examination, tungod kay transmuted and grades niya, may transmutation, napasarla gihapon. And besides, may napeton other areas such as performance tasks, nakadadagko ng 30%, depende sa subject area. So bata, actually, in terms of learning competencies, bisan maluya siya, because of these other areas, and these transmuted grades, based from the transmutation table, na saan bata. As a matter of fact, kunundod, baltok nga ni na bata, hagtaas ang grades niya from first grading, second and third grading, bisan din na siya sumunod sa fourth grading period, the whole period, mapasar siya. Tama, Ma'am Sylvia? Maatong maluwag ang grading system. So sa'yo na, actually, wala rin ako kahabol, kay may pagbabago sa ato grading system. Inad na ito. So next year na siguro Ma'am Sylvia i-implement, para na makahabol na na school year. Medyo babago na ang grading system natin. Ano? Sistema na ko, kung diri ko na bata na ay pasalo, diri ko. Kaya kaluoy, tatagan natin false hopes ang parents na bata pinasarmay aram in terms of learning skills needed. Pero ano huwag ngayon, diri. Usapan, ang ato curriculum, may mga bago na dito sa lang liwat na medyo, sige ka lang di-congest, pero congested na gihapon, especially in the senior high school. Maito niya na may bago kita, anong tatawag na strengthened senior high school program. Kaya tungod, congested na gihapon ang curriculum natin sa senior high school. As a matter of fact, ang comprehensive na strengthened senior high school nato from 17 major subject areas, hindi mo na lang nila 5 saya na. Pero with this school year, diri pa man ito, mapu-full swing ang implementation kay ginaadman pa further. So may nalalakit pilot schools na magra-run siton for this school year 2025-26. Pambuhan National High School, Bubon Schools for Philippine Craftsmen, and one from private institution at Tanting Bing dito sa San Isidro. Kaya kikitawan pa sito ng nitty-gritty, especially the processes, procedures, and the systems involved. So talaga, sakto na. Kung may babagoong pa, so a little bit babagoong. Pero ang full swing and implementation sito na strengthened senior high school program will be next school year, 26-27. So ito. Pero di nalagit sigurado, may decided every now and then may mga pagbabago. Yan na, the other day, may naliwat in proposed na bill, anato magiting na ehersito to totally scrape the senior high school program. Mga ba ito nagalantugian liwat. Pero, pag-abat ko, may scrape pa nito, diri dali-dali because it is a law under Republic Act 10533. Na makaka-script na ito, legislations, di ba? Marang pa naman sa Senado, di ba? Maihan harampang dito. Bisan simple sir Dakot, parang pasak sa mga comments ini.
Bisa simple, inihimo komplikado. Maupay na lang, nagbabayaran, pareho sa gaysan, kaya wala yung problema. Ano? Thank you very much. Madugang aksini nga aton issue may makita siguro nga in promote na leaders. Hopefully, with the full implementation of Project STARS, wala na kasi na next school year na mapopromote. May napakita ka, nag-start kasi toward the end of the school year last year na. Kaya yung Project STARS, readiness skills kasi, no? Advancing readiness skills. From the beginning of school year, o sugat natin na BOSY assessment, after the BOSY assessment, pag may kabataan talaga na ma-record kita na under frustration, mo sila tututukan. Tapos mayada kita midterm assessment, kita ako naliwat natin sa midterm assessment, nag-improve ba yung kabataan? So kung di pa, tutukan naliwat natin up to end of school year. Kung di pa talaga, pag end of school year, mga ito na result na kita sa after sa regular na klase natin, mayaw na kita din sa saludide sa summer. Mga ito na mayaw kita last year, National Learning Camp, yan naman, mayaw kita sa 3 summer program. So, hopefully, no, with all these efforts that we're doing, wala ko kita talaga. Natalan ko himo natin pamaagyan na sining atong Project STARS na dito talaga magta-transition ang bata. Like for example, grade 3, and grade 3 is ito ng crucial grade level. Why? It's the end of stage 1, foundational years. So ang foundational skills sa bata in terms of reading, it's the predictor of future success. Usugan natin. So, mag-transition na niya bata sa grade 4, na non-reader siya, makukulian yung paghabol to catch them. Especially grade 6 na, ikaka to grade 7. Kaya grade 7, wala naman siya dito beginning reading. High na beginning reading, ano sa stage 1, kindergarten to grade 3. So, ini yun ang atong mga measures yan na, with Project STARS, aral program. Talaga, we will stick to it, na wala talaga ma-transition na hopefully next school year, makabataan na mayaw pa problema except mayaw talaga sila mga needs, no? Special needs ang kabataan na magka-transition din na kailangan special attention, special instructions sa mga kabataan. So, maintindihan na natin po sa repair, no? Ano bang lahat para kompleto ba? Actually, hindi na pagpasa, nasa diri pagpasa, may existing DepEd order kits ito. Ito lang ang Ma'am Silvain, minention niya na project aral sa central office and sa regional office. Nakaangkor ito sa itong DepEd order. Kumbaga, gin-settle na para di rin man Korean natin. Pero we have really an existing DepEd order, number 45 series of 2000. Isusulat na ito, no read, no pass policy. Pero di rin ito na-implement din sa maupay kaya maglulunin ko ang mga tao sa field. So, dili dapat kay gamitin ito na kabuoy. Hinihimuan mo kapag para good, makabasa ang kabataan. May dakit no read no pass policy. Ipaagi na ito nga na sa mga bago na proyekto, pero nakangkot talaga ito. Good afternoon, Sir Gavin. So, if I'm not mistaken, you mentioned earlier about the trainings and preparation na ginihimo niyo para sa mga teachers para sa ito nga functional illiteracy. So, I just want to ask specifically kung ano po ito ng mga trainings and preparation and kung na-implement na po ba ito effectively and kung saan ito. Natanan po ito, gina-address nato, ikaw ay kindergarten, grade 3, up here at atong training, up to what level? Early. Up to 12, up to grade 12 ito, na among mga training. Iba-iba nga mga subject areas yan. Kaya gin-clustered niya para ma-address natin. Hindi lang yan tungkol sa functional literacy, but that's the major aim to address these gaps now. Kasi ito, ngayon kung manila training, dayon ito to i-implement para i-relay baruan ng mga teachers ang dating sa mga modalities sa teaching. Revised K to 10 curriculum, itangin nila yung focus. Sige, Noel, ano mo, emphasize pa.
An ongoing training yan sa field para sa mga teachers na grade 2, grade 3, grade 5, and grade 8. Kasi this is second phase of the Matatag curriculum last year. And gitrain kasi sa mga teachers sa kindergarten, grade 1, tapos grade 4 and grade 7. So second phase, second cycle of the training is this year. Ano? So ang mga teachers naman ay gitrain na grade 2, grade 3, grade 5, and grade 8. So this is all about the revised K-12 curriculum. Mao ilang kara training program na gi-undertake ka na. Next year, may naman another last cycle na ada iton. Next year, para makumpleto, tanan nga mga teachers trained na para sa ato revised K-12 curriculum. Ang dati iton sa ato mga tatak curriculum. This time, bingaranan siya na revised K-12 curriculum. Wala pa man kawara matatag, pero saya na ginarani ito niya ng revised K-12 curriculum. So, good afternoon po. Regarding po sa Brigada Eskwela, given that the participation on Brigada Eskwela is voluntary nature, paano man po na-ensure sa DepEd Northern Samar and 100% participation and cooperation sa ating mga parents and other stakeholders? May nakita mga programa man, no? Nagpapatawag kita through division memorandum, calling all stakeholders for participation, community. Ang atong mga teachers, they're involved now kasi it atong mga empleyado, labi na po ng mga maisus na islas, entitled nila in service credits nga 5 adlaw. Kung nila, yes po, may nila service credits. Ang mga non-teaching personnel naman, may daliwang option nga at least 2 adlaw, matrabaho nila mga after office hours or Saturday or Sunday, they can be given ang tinatawag na CTO. No? Ano ka CTO? So, compensatory time off, no? Para mga non-teaching personnel nga ma-voluntaryo yung pagtrabaho dito nga kanang brigada. That's the beauty now of our engagements. Sa teachers, ang tawag natin service credits. Okay, last na lang ang pangyayari ng tulong. Sige po. Thank you. And sir, kanina na sila kapubulpag uwi ng mga curriculum sa DepEd. Hindi pa yung mga kapituraw sa mga learners o sa mga kabataan. Tapos, itong sir na sila na na-mention kanina ni Sir at sa Partisan, pagkunaliwan na mga proposal, Jingo Estrada, kanila sa ito so, pagkulas kong sir, naman ako, nakagraduate ko na Pasko, mora ko na sa kong na napakatuwid, diba? Si Sir. Okay, like that. Tapos sir, ito ha, anong mga teachers, sadang na ba niya? Kulang pa ba? Sakto na ba? Napunta na ba ang kakulangan sa katawag tulog ko? Nga, ang last mo pa kaya anak sa lutaw, kumusta ang study na sa alternative learning system? Ito muna ka, sir. Okay, and sa unang pagbago sa curriculum, actually this is the result of research, consultation, assessment sa nato previous curriculum, sa nato mga policy making body. Actually, ang policy dito man din-create sa central office. So nagkakayon nag-create sila sa team nga mag-assess, mag-evaluate sa nato previous curriculum. Now, kung ang previous curriculum is not anymore responsive to the needs of our learners, that's the time na nagkakayon sa pagbabago sa curriculum. Actually, ang ato curriculum mag-i-implement this year is the curriculum that was being implemented last year. Continuation lang po ini. Kay by cycle po, yung by phase, yung pag-implement ng curriculum. Waray tanan, dili tanan na grade level, ang i-implement tanan ang matatag curriculum from kindergarten to grade 12. So by phase po siya. Sa unang atuig, last year, school year 2024-2025, we started the training for our, just like what I said a while ago,
kindergarten, grade 1, grade 4, and grade 7. Then this year, grade 2, grade 3, grade 5, and grade 8. Then next year, to complete, grade 6, grade 9, and 10. So yun po, K to 10 actually. That is K to 10 curriculum. Kasi mayroon kaya na bago ipapilot, just like what Sir Ray said a while ago, yung pilot implementation ng strengthened senior high school. Na duha na strand, yung academic at saka technical. So yun po. Kakulangan sa teachers. Actually, kaya may planning standard na nato central office, may ratio kung natatawag, number of learners as to the number of teachers. Ang pamaturan, excess na teachers sa mga sama. May ito na, wala naihahatag ng mga items na damo sa Northern Samar, kaya excess na based from the national planning standard. Ma'am, sa bigla ko kay, na-mission na service credit, masyado na pang for the teachers na. Una, may mga panginaanglan ng DepEd per se. Halimbawa, pariusan ko na mga learning program sa kuan, summer, ipapa-implement it sa PIL. Pero ang teacher, voluntary lang. So, wala di kami makakapilit sa anglit ng mga schools na wala paka-implement sa LRP. Kaya wala man mga teachers na nag-volunteer. Ito voluntary kay teacher. Ito na din na nakikita sa central office ng mga policy sila na ipapa-implement sa field in the system itself. Pero may mga loopholes along the way. And adi pa, under Deputy Order number 5, series of 2024, walay na itong kuan, ma-focus na nila teachers sa classroom instructions. Walay na mga ancillary services. And to think, nasaya na ang teachers ha? Teachers, may na sila yung-grant na 30 days service credits. Diba? Masyado sila compared. Di nakikita kung ano ang accountability sa school heads ng babang kasi ito na pagplano. Ang makaluluwi kami nila, sir. Ano kami, sir, may waray kami sa itong service credit, waray CTO, dahil ay responsibility ang mauli, kaysa kadako sa Northern Samar, sa adaw, gahonte, dahil nagkakasunod ng mga problema, siyempre, priority, hasta na nag-build up ang pirmahan ako para sa itong kataas, ay na-day. So nauli kami alas 8, so mga resulta si Sipon. Because Northern Samar is a big division. Although ang category nato na dito is medium, na supposedly large na kit. Kasi pag large ang category, magdadamuan human resource. As a matter of fact, ang ASD is dapat 2 na kit. Pero yan na, dosa na. Pero okay lang, kay mabutan na Tagalog yan sa Kaya niya kay guwapo man. Oo, kaya. Sa teamwork lang naman ang secretary niya while waiting for the new reclassification of divisional fees. Rodel, sa pakialam, Sir John. Salamat, Ma'am Jane. Actually, kasi higara sa si Ma'am Jane sa nakatapasal ng learning system. Nakakita nga sila sa feeling pero tapasal. Ang kamaturan ng 4 years na po sa social organization ng networking section. Oo, pero na akong pag-abat sa alternative learning system, yung bayaan natin mga kusog. Yan ang nagtitikosog. Kasi mayroon kami sa social organization daily project, ang Balay Manong project. Dinhimili siya para kusgot palalo ang alternative learning system. This is in partnership with the provincial government of Northern Samar. Thank you. Siguro makakabato Ma'am Jane sa iba pang sa workers, si Ma'am Sylvia. ALS, Alternative Learning System, another Alternative Learning System implementation, nagpapadayon. Actually, bago pa, we do not plan for increased enrollment in ALS. Siyempre, para sila mag-increase enrollment in ALS,
mga aktivity sa formal system. Pero kung wala ko kita man himo ato na ko sila outside the school system, so mga ito na mo talaga na-capture na sila sa natin ALS. So natin ALS yan nagpapalayo sila, na mayaw na kita na ALS Senior High School. Ano may mga schools, no, pilot schools kita to implement the alternative learning system for senior high school para ato nga mga naka-graduate ng mga ALS sa grade 10 Salto. Ano na sila yun sa ating senior high school? May kapul, may yaon sa Pambuhan, may sa Loki Pambuhan, sa BBHS. And hopefully this school year, madagdagan ng ating ALS senior high school. Sa BDS. Opo, mayroon na, natapos pala natin program dito sa Ubon, sa Langkala, sa Jego. Kumanda sila na kumanda ang ating alternative learning system dito. Magpapalayo pa kayo. Nagulat pa kayo actually sa results sa AME. Accreditation and Equivalency. Ako pala. Ako pala pero waray pa release. Kaya waray pa kita pang-graduation actually sa ALS. Okay. Ma-base natin sa results sa AME. So, naabot pala, siguro i-disseminate yung info kung sino nakapasal. And magkakayao na kita sa ating ALS graduation after the release of the result of the AME. Siguro sa ako, last na lang po. Sir, I don't know kung sino po ang right mag-answer sa pangutana, pero I remember during po sa ating programa, may padarasan si mensahe ng mga kaganak from Pambuhan, Barangay Otso ata. Ano no, Barangay Otso. May abandon nga eskwelahan dito nga wala na lang man na kuno asikasuha san ato na mga taga-division, waray nag-imod ngadto. Basta natanawan ko, duha itong na building. Second floor siya na building dida sa may mga teachers ang naka-istorya kay hapon ngadto sa Pambuhan nga wala naman la kuno asikasuha hasta kaya na iton. So ang itong pinanawagan kada adlaw naman la sa radio nga please may bumaton si Ton nga ako gin-post sa social media nang ginkuan ko sa akong programa sa radio pero walay nagbaton bisan sayo sa taga-division. Anak araw kan o sorry kuan Last 2 months ko na ito na last 2 months program. Sir Rodel, may dalaw kit report nga ikuan sa social mobilization. Actually, Sir Joy, sa Barangay 1 na ito. Barangay 1 Elementary School. Yes. Barangay tama. Oh, tama. Sa Barangay 1, actually, in 2024, nagtawag sa si Congressman Harris kasi sa umaga niya, hahanapan niya pondo kasi nag-istorya kami ng Congressman Harris yung musikon. Pero wala man siya katuman sa 2024. Yun nga, umaga niya yung Congressman Harris. Magdalaong siya nga by 2025 through the Provincial School Board, ma-repair gihapon ko ng building. Pero tungkol kay dito naman na ang budget, ang allocated budget for the Provincial School Board, this coming July, magkakayaw kami Adapt School Orientation, ito yung sinasabi ko sa radyo kay Mang Tita, na kung saan yung mga participants namin dito, yung Contractors Association of Northern Samar, na explain namin about the Adapt School program, tapos sa may mga benefits. Yung plano namin talaga, yun ang magiging project ng Contractors Association, i-repair yung building na yun. Then at the same time, they will be availing the benefit of the Republic Act 8525 or the Adapt School Law. So sana, ako man bilang partnership officer ng Division of Northern Samar, naglalao maksiton na talaga mahanapan natin pondo this year. But as to the implementation, of course, nasa facilities division na po. Pero zero yung question there is, pira na po itong katuig. Maihan na po ito. Tapos walang pumapansin. Opo, 2024 actually, nagpatulong na po yung school head doon, si Mr. Medgartan. Nagpatulong na
nagpaparescue na talaga kasi kulang daw sila ng school building. Sabi ko naman, yung magagawa ko lang dyan, yung magagawa kong tulong, hanapan ito ng donor. Hindi ko alam kung meron tayong budget sa DepEd Division about the repair. Thank you, Rodelio, sa pag-answer sa pangutana. Siguro, gusto ko lang i-correct Sir Joy, no? May na misconception sa abandonment. Dili po, DepEd ang nag-abandon sa school, no? Or school building. Mga kontraktor po yung nagbabaya sila. Dili kami maarang sa eksakto na rason, no? Kay dili na itong binahabarang na itong issue. Damo, Northern Samar Division, ang gin-abandon either incomplete or talagang as in waray pa kaumpisahin ang school building. Diri iya natatapos. Diri kami ang implementer ang DepEd kundi ikang DPWH po. Asya po nga issue nga diri po kami na-abandon. Kaya kami ang direct na recipient sa mga eskwelahan. Hindi kami ang gigamit. We will always be glad to receive any construction or infra project that is coming from either our DepEd, DPWH-led, and or from our stakeholders, the non-government organizations. Pinapalo up po namin yan. Our engineering office is actually in tune of these things. In fact, ang dami ko nang pinirmahan ng mga dokumento na nagsasaad ng pag-follow up sa status ng mga school buildings na ito. But up to this point, di ba naalala nyo na DGNA 7 naman nga ng mga abandoned building. Up to this point, wala yung mga po ito, klarahan ko na we have to inform you na ganun yung status. Sa barangay ko mo sir, parang nabagyuhan ito, nabangkasan. Bakit ka, sir, may mga taga-ibang liwat na lugar magreklamo. Kaya tama sa sir, tulad naman. May dakit sa Antonio, may da sa Depas, may San Isidro, may da sa Bubon, may sa San Isidro na siya. So, dito na mo kontrol na mo na pag-monitor and pagpasad ka sa mga complaint. As a matter of fact, ang ako misis mismo, when she was assigned in the Elijah Tibalita Memorial, medyo makulit ito siya, sige niya ka to sa DPWH to the extent na nagsurat na siya up to the Central Office DPWH. So, in tugunan man, pero tungtong lang si Kodida, ang nahihimo talaga sa DPWH. Kaya implementing unit kami, pero ato talaga kanirang control. Yes, sir. Sir, yung diri na huhuman. Diri na human. Diri kinkikiwan. Actually, ang pakiana kanina ni Sir Joy about sa barangay unang abandon, it's not actually abandoned. Kwan siya, for repair talaga siya, for major repair. Kasi na-damage siya sa typhoon. For major repair siya kasi damage siya sa typhoon. Supposedly pwede sana ang school OOE, pero kung major repair na diri na Sir, kaya. hindi kaya yan sa school. Hindi Kasi kaya. nakita ko. And school OOE kasi pwede na siya gamiton for minor repair. No? So for major repair, nandun na talaga ito sa central office. Central office na sila din, may dakit kasi system, National School Building Inventory, na kada tuig, gina-report ang status ng atong mga education facilities sa atong mga school heads through the NSBI or the National School Building Inventory nga outright nakikita ini sa taga-central office. Siguro talaga na nakukulang pa funding ang ato gobyerno mga dili pa na-respond ang mga needs particularly sa major repair. Nagsaya na ang mga panahon ng implementing unit po sa ato mga major repair, new construction, mo ang DPWH. We just don't know kung nahiapin na po ini ang barangay 1 school building for major repair sa napunduhan sa central office. Kaya actually, pag nagkakayong pundo at central office for major repairs or for the new construction, pag-download sila nga ni Maida na siya mga name of schools, kung ano ang mga schools ang dapat i-repair.
roles and division office through the physical facilities and ato mga engineers, mag-validate lang kung talaga may major repair, may the schools or buildings needing major repair, sino nga mga adto sa lista na coming from the central office. Once validated niya, may na talaga building na needing major repair, i-implement sa DPWH ini nga repair or kung na naman kung new construction. Meaning po sir, kapag hindi na isali ka mo sa lista, Yes. Kaya nga po, kung hindi nyo sasali sa lista, meron po tayong partnership. Nakikipag-linkage tayo sa ating mga stakeholders. Pag hindi na isasali dun sa list. Actually, daramo ini nga mga buildings na needing major repair nga hasta yan na we are waiting for the funding coming from the central office. And the implementing unit of is the DPWH. Kami naman, nag-monitor, nagdala kayong joint inspection ang DepEd and the DPWH upon the implementation of the project. Sir. Padugang ko na ito na i-comment na pagdiri na isasali. Actually, maraming oral that needing major repair. Ang klaroon ko na ako, ato na abandonment na i-mention mo para lang ito sa mga new construction building. Gibayaan talaga sa mga contractors na wala ikaw. Ito na isusulat ko man na andiri na yung sa actually, daramo talaga ang in subject dito na mo sa central office that needs major repair. You know why? Ang Northern Samar often visited by typhoons. So, bisa na ka upay, buwas, pag-imbagyo, naliwat. So, nagpatong-patong ang mga needs natin for repairs. Ipaprioritize ito sa central office. So happen na nakikita nato yan na diri pa na priority ito sila. So, take pa ito pera years, 2 to 3 years, ito kay tungkol sa kadamo sa Panginoon. Dapat po masalamat. At least naklaro po yung ikuan ko doon sa programa ko po at naban po na. Dapat po masalamat. Ay, pakalibre si Brad. Sabihin mo na ito. Good afternoon, Sir Francisco. Ako pakialam po, preparado na ako. Kumusta po natin North America kaya di ba matikang natin klase sa July 16 at June 16. Tapos na-notice natin sa atong opisina or na-off ng kuryente. Siyempre, hindi kami nag-opisina. So, noticeable ko na atong frequent burnouts. Anakong pakiaan na ang preparasyon sa Rosameco, lagi na kayo mag-apply na kita sa atong klase para matutunta siya kung mapasok sa pasok, instructed ang klase tapos for a learning division. Thank you. Thank you mga please. Sorry, salamat. Salamat mo sa iyong pupuntan. Pabatulong ko itong sa akong kapasidad kay anamong diyon niya at sa Manila, ang tawag sa Manila, para pag-awap sa itong mga araw natin subsidi para mabungan ilaw at itong mga pag-drive ng lugar ng kinahanglan sa mga. Patulong ko ang aking pagkakana kung nano preparado ang sa lugar. Ang among binubuhat na tulad sa namon mga pinapilitin na o mga buwan na kawal, mga kuromit na ang among binubuhat na kasi ang iba ang wire undersize. Dito mo mga kawal sa typical na kawal. Ang among wire may 2-0, 1-0, 2-0, may solid sa open wire, bare wire. So yun ang iba namin na mga kuha. Mga dinihin mo para ma-upayan dalagan sa kuryente. At yung mga undersas na wire, dinili na namin na ito na 2-0, dinili mo namin 4-0 para iyakarin ang iyakuan na stable ang iyakuan. Hindi naman mo ma-frequent burnout, tungkol kay hindi naman dara, hindi naman kapot ang
ang kuwan sa NGCP tungod kay ang atong linya na agi sa mga kabugiran. Open wire ang ira kuhan, bare wire. Once na dumuot ang bare wire since ay malibros, so kung pinalapak lang, nahulog. Ang pili, halas, ulit din sa kung napanahon sa ang mga naman na ito, halas yung sakta sa poste, ulit ito. Bakit na pag doon sa kung sa kanya kuhan, libros ang ilaw, kawaman din na, parang ito. Bakit na ang tawagan mga burnout, dire ko sa rin ko, no? Kahit kami sa Rosario ko, dire kami sa burnout. Ang tawagan, ito na mga voluntary burnout, kahit ko ng DCP, ano? Bakit ang perception kasi sa ibang ako, ang tutuloy ko sa Rosario ko, ang amon kuhan, burnout, ano? Dire lang yung switch, switch mo lang, ano? Ano, sa may klaro ko pala sa mga stakeholder, ano? Na ang mission sa Rosario ko ito pag-survey, paghatag sa ilaw sa tulbara na pagkakataon pa sa ilaw, no? May itong ako yung assisor ito, at sa ito ng bahala ang kung ano yun. Basta sabihin mo, sa Tagalog na ano daw tayo, handa, tumulong, basta mayroon ng mga kumpilma, no? Kaya hindi kami hindi na paratigo, kunain yung burnout. Kinahanglan mo mayroon kumpin para maximum namin ngayon. Pero mga prep, at least, maramdamin ko na hindi tulog yung trabaho. Salamat. Sir, bato ng kulay ko na himo pagpasa sa NGCP. Siyempre, in one of our press conferences with NGCP, ginisularan sila namon permi depensa sa North America na ang kausa sa brownout NGCP. And according to NGCP, pag ito na yung mga frequent brownouts, kaya North America ito, ang ila, kung ito long brownouts talaga, kaya na itong tika ito sa kanila, might sila mga advisory. Kaya naman itong sir ay ipupuntos, ikaklamo kay nag-ano nga kami na dapat in one of the press conferences, GM Tabilismo will sit down with the NGCP people kay para bang you are passing the torch, pagsuwag na NGCP ini, pagsuwag na NGCP North America, so para bang blind nabablind ang mga tao. Anyway, for ano man lang ini, for clarification purposes kay ang atong man niya na mahapsay ko kan opening sa atong classes. Ako kay ila kami sa Kapitolyo kay pag na-brown out may kami sa Kapitolyo Powerhouse, pero ang akon ang iba mga offices na waray, ang atong mga estudyante, ang atong mga pupils kay iba na kasi yan na ang kapaso din para sa hindi sa kita pa elementarya. So I hope mag-improve po ka ang ating services. Kaya di ba kita, no? Pag-suporta sa dito. Thank you. No personal pa na. Trabaho lang, walang personalan. Thank you. Matanong ko lang ako na komentaro between burnout. Kami mamusaguhan, kung kami nag-shift. Kada minuto kung nagpaparong, nakapangalan dito kung pera ka-business ng NGCP na parong. Ang daw lang na masok sila, marusalin ko. Well, impact sila, may yung buwan. Nakanagsita ang buwan. Salamat. Okay, sige. I need to cut this issue kay paghalarong kita. But I would like to raise this concern sa Norsamel ko, not in a way nga pangyana, but hangyo. Pwede ba kami maghangyo from DepEd na kung among schools di pa makabayad sa kuryente, di na muna panuturan tayo. We have issues already na pinanparungan kay tinuturan kay wala pagkabayad. Only to find out kasi na si school head
kasakit, nakato sa ospital, wala na panginano, inutulan. So, ang malala pag Facebook liwat, diba, naka-video. So, kung pwede, mahangyo kami from that time to North America nga, ayaw lang muna siguro panuturin. Kung pwede man la. Kaya anyway, gobyerno man ang nagsiservisyo, gobyerno man ang nagpapel, diri man private o residential area. Ang yung gagawin ito namon sa North America na ipaabot kan General Manager Tablissima na punta, kung diri makabayaran ng mga schools, dili lang mo nag-uturan tayo. Kaya excited pa na yung line ng pagpinanutod, without considering na may kabataan nga na apiktuhan. Labi na ito nga nagsishifting sa klase. Itong dadaan karoy ito ipabot. And iniluwat sa fire, ipabot ko lang as partner sa DepEd, especially kay mag-binanatan klase. Pwede ba po kami, sir, makahangyo sa iyo without request, formal request on the part sa BFP na malibot na ang BFP personnel pag-check dito sa mga schools as part of initiative ba? Kaya may mga students liwat kasi nga nag-aalang pagsurat. So, hoping na may pagod din sa provincial head sa BFP na maghatag mandate ngadto sa mga municipal fire stations na matik na punta, libuton, nila din na maghulat passing request sa mga schools. Kaya dili kasi itong danay na hihinduman sa natong mga school heads na magre-request pa. Or for them, sometimes, mabugat na katrabahoon, nandiri para sa kanila priority. Whereas kung may initiative na tikang sa fire, malilipay sa DepEd, mabubuligan kami. Yun na, diri sa question kung di paabot hangyo bilang partner. Thank you. Okay, thank you, sir. Pero karoy ko nagkaroon kung sino sa muna magbaton. Sorry, sir, sakto na ito. Actually, sir, ako ang pangutod. Ay, primero ko siguro itong, diba ko lang ito na siguro. Sayang ha, no, tayo na ngayon. Ako ang yung sama. Thank you, sir. Wala ko tayo magbaton. Dali ko tayo marunong ang pwede ngayon. Okay, so kanina naman kita sa ako mag-agency, I am speaking on behalf of Bureau of Fire Protection and Samar about sa concern ni sir. Actually, may naman kami sinusugan niya year-round activity wherein fire safety inspection in the conduct sa mga school rooms. Aside sa Brigada Eskwela, may itong mga schedule sa isusugan niya routinary inspection sa mga buildings. And good to know na wala nakikita ng mga violations sa medyo magiging prone to fire hazard ng mga school rooms. May na-prepare ang mga deficiencies such as mga open wires, which is mismo taga Bureau of Fire, danay na lang ng pipexi doon, yung may nakikita mga electrical engineers. Na-mention kanina ni Sir Noe, may nidanay na akong requirement at is basic, and fire extinguisher, sir. Na-mention mo ni mo OA. So, magigyan naman ako from the Bureau of Fire kung pwede ba magamit ang MOA to buy fire extinguisher bilang protection mo sa building. Okay, very good, sir. Thank you. At least, alam na ako sa Bureau of Fire na mag-recommend mo kami sitaon sa school building, at least ada assurance mo kung provide because ang MOA. Okay, thank you, sir. Okay na, sir? Okay, nagawang mo nila. Sige. Kung mo, pwede ba kinakailangan ang teacher sa mga surat pa? Okay, thank you. Sing sir sa aking hapon, from the radio station, pumunta ako doon sa inyo, kinakailangan ng invitation, which is di namin kailangan magbigay ng invitation because I invite you personally in my program. Okay, ganito. Thank you. Saan kayo good-manisin? Kita Joy? Kung napansin niyo, sir, from the media people, wala saan na-question about fire. You know why? Si Ma'am Tess, kaupo ko dati sa PIA. Ikaw ay nagtumam. Si Joy, kumabata ko. Tapos ito si Ma'am Jane, adopted sister ngayon sa Roque, adopted daughter, taga San Roque na asawa, taga-bantayan niya, tumandya akong taga-Katarman. So, wala good sa nag-attempt si Makiana. Maupay si Sir kay Nani. Okay, ganito. Ang pag, kanto kasi sa mga schools, ilang lang supported itong sin.
inspection order as a protocol sa Bureau of Fire. Dirigit sun bakit dumakatugat-tulak. Ano? Except kung invitations yung mga speaking engagement, ganon, lectures, drills, kaya tayo doon without the need of inspection order. Pero pag mag-i-inspect kasi in building, especially school, dapat may dapat IO, inspection order, sign sa nilo municipal marshal. Kahit na nato ang protocol dili sa Bureau of Fire. Pero kung ito mga may nagsarangkay lang na kuwan, mag-approach, mag-iaralang kita, may hindi na ikiritik ito, wala kaya tayo doon na action na dahil. Okay, at least, klaro. Okay, thank you sir. Thank you. May mga kapyana, may mga kapyana clarifications ba? Sige. Thank you very much for raising your concerns. We proceed to the next part of this activity. Well, ma'am.